Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagbibigay ng habag sa amin ng mga naligaw sa kasalanan at lumayo sa Diyos. Nung hindi ka pa namin kilala o Diyos, ay minahal mo po kami. Upang iligtas kami, ang Panginoong Yesus ang nagpasa ng sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong dakilang biyaya. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo na idinanak ng Panginoon, nilinis mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman. Ginawa mo po ito upang hindi na kami kailanman muling tumanggap ng kahatulan at sumpa. At iniligtas mo kami nang walang anumang aming ginagawa. Kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkatipon dito ng sama-sama. Nagpapasalamat po kami dahil sa pinahintulutan mo po kaming magpuri sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya, mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa loob ng banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw Panginoon ay kasama namin ngayon. Pakiusap, tignan mo po ang bawat sa amin. Hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang kamay. Samahan mo po kami sa pamamagitan ng mas mahasaganang biyaya ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa natitira naming buhay, pakiusap, tulungan mo po kami na mabuhay ng tama para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos at para sa misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Pakiusap, ingatan mo po ang lahat ng brothers at sisters sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga paghihirap. Pagkalooban mo po sila ng biyaya na kailangan nila upang makapagpatotoo sila sa Ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang. Makapagdala nawa sila ng maraming mga kaluluwa sa Panginoon upang maligtas at may sakatuparan ng dakilang gawain ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo rin po ang aming mga brothers at sisters na bumalik sa kanilang mga lugar dahil sa bakasyon upang makita ang kanilang mga pamilya at kamag-anak. Maging mahalagang pagkakataon nawa ito upang maibahagi nila ang Ebanghelyo ng Panginoon. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, tulungan mo po kami na maunawa ng salita at banal na kalooban na nais mong ipahayag sa amin. Idinadalangin namin po ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Mateo chapter 20. Mateo chapter 20. Mateo chapter 20, verse 1 hanggang verse 16. Babasahin ko po. Mateo 20, verse 1 hanggang 16. Babasahin ko po. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanya ubasan. Matapos may pagkasundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. At paglabas niya ng 3 oras, nakita niyang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan, at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo, at pumunta sila. Paglabas niyang muli nang malapit na ang 6 na oras at 9, gayon din ang ginawa niya. At nang malapit na ang 11 oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba pa na nakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi niya sa kanya, sapagkat walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Nang magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. Nang lumapit ang mga inupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila ay tatanggap sila ng mas malaking halaga. Ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo.
At nang tanggapin nila ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan na nagsasabi, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at hinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasok init sa maghapon?" Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba hindi pinahintulutang gumawa na nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang huli ay mauna at ang una ay mahuhuli." Hanggang dito po. Dahil dumarating ang bagong taon ng 2 beses, hindi ko alam kung dapat kong sabihin uli ang maligayang bagong taon. Sinasabi ko ito noong isang unang beses. Gayunpaman, umaasa ako na mananatili kayong malusog sa bagong taon at mas dakilang biyaya at pagpapala ng Diyos ang mapasa inyo. Gusto ko na ang mga tao na marinig ang tanggapin mo ang maraming biyaya. Ang lahat ay gustong pagpalain. Ngunit hindi ibig sabihin nito na darating lang basta ang pagpapala. Tunay na nais ng Diyos na bigyan tayo ng bawat pagpapala. Ngunit may bagay na dapat tayong gawin upang matanggap ang kanyang pagpapala. Hindi natin matatanggap ang pagpapala dahil lang gusto natin ang mga ito. Dapat tayong mabuhay sa paraang makakatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos. Sinasabi ng awit sa chapter 1 sa atin kung anong uri ng tao ang mapalad. Sa Mateo sa chapter 5, nung nagsalita si Jesus sa bundok, itinuro niya una na mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung anong uri ng tao ang tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng espiritual na pagpapala at mga pagpapala na kailangan ng ating laman din. Kaya nga, kailangan nating gawin ang mga bagay na karapat-dapat sa pagtanggap ng mga pagpapala sa harapan ng Diyos. Kung may taong gusto ng pagpapala ng Diyos habang nabubuhay sa maling paraan, iyon po ay isang napakamaling kaisipan. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating malaman kung ano ang pagpapala, kung anong mga pagpapala ang matatanggap natin mula sa Diyos at gawin ang mga bagay na karapat-dapat sa mga pagpapala upang matanggap natin pareho ang espiritual at pisikal na mga pagpapala. Sa araw na ito, gusto ko pong pag-isipan ng tungkol sa turo ng Panginoon na ibinigay sa Mateo sa chapter 20. Ang pamagat po ng sermon sa araw na ito ay ang katwiran ng tao at biyaya ng Diyos. Ang mga gawa ng tao ay tumutukoy sa katwiran na nagmumula sa pagtupad sa kautusan. Ngayon, gusto ko pong pag-isipan ng tungkol sa kung ano ang biyaya ng Diyos, kautusan at biyaya, katwiran ng tao at biyaya ng Diyos na malayang ibinibigay. Madalas gamitin po ni Jesus ang mga talinghaga upang ituro ang mga mahalagang katotohanan ng Diyos. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, ibinigay ni Jesus ang maraming mga talinghaga. At dito sinabi niya, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Maraming ubasan sa Israel. Sa taglagas, kapag panahon na ng pag-ani ng ubas, umuupa ng mga manggagawa ang may-ari nito. Gumamit si Jesus ng mga tunay na nangyari
noong panahong iyon upang turuan tayo. Ginamit niya ang kwentong ito upang ipaliwanag kung ano ang biyaya ng Diyos sa pagliligtas sa mga makasalanan. Napakahalagang aral po nito. Kapag binasa nyo lang ito ng mabilis, parang ordinaryong kwento lamang po ito. Subalit, mayroong napakahalagang aral po dito. Kapag panahon ng pag-aani ng ubas, napakaabala at marami mga manggagawa ang kailangan. Kaya, maagang nagsisimula ang mga manggagawa sa ubasan, sa umaga. Ang mahalagang bagay dito ay ang oras. Ang maagang umaga sa ating panahon ay nasa 6:00 ng umaga, malapit sa pagsikat ng araw. Pagkatapos, binanggit po nito ang ikatlong oras na nasa 9:00 ng umaga. Ang ika-6 na oras na nasa 12:00 ng tanghali at ang ika-9 na oras ay nasa 3:00 ng hapon. At ang ika-11 oras ay nasa 5:00 naman ito ng hapon. Natatapos po ang gawain ng 6:00 ng gabi. Kaya nga, mula 6:00 ng umaga hanggang sa 6:00 ng gabi, gumagawa ang lahat sa iba't ibang bilang ng oras. Para sa taong maagang lumabas sa umaga, nakipagkasundo ang may-ari ng isang denaryo. Ang isang denaryo ay sinasabi po ito na isang araw na sahod para sa buong araw na pagtatrabaho ng isang tao. Kaya, nangako siya ng isang denaryo sa mga taong maagang nagtrabaho sa umaga. Tinawag niya ang mga manggagawa sa iba't ibang oras at isinugo sila sa ubasan. Ang espesyal sa mga taong maagang tinawag sa umaga ay sila po ang mga taong unang pinagbigyan ng Diyos ng kanyang gawain. Sinasabi sa Juan sa chapter 15 verse 1, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga." Nakita rin natin sa Isaiah sa chapter 5 na ang Diyos ay inilarawan bilang siya na nagbubungkal ng ubasan. At ang bayan ng Israel ang ubasan. At sinasabi nito na ang Diyos ang may-ari ng ubasang iyon. Kapag tinitingnan natin ang Biblia, ang mga taong unang tinawag ay ito po ang bayan ng Israel. Ang bayan ng Israel ay bayang pinili ng Diyos sa loob ng 2,000 taon. Kaya nga sila ang unang nakibahagi sa gawain ng Diyos, nauna sa ibang mga bansa. Ang unang pangako na ibinigay ng Diyos sa Israel ay ang kautusan, ang 10 utos, at ang maraming ibang kautusan. Ang prinsipyo ng kautusan ay ito: tumatanggap ang isang tao ayon sa kanyang ginagawa. Kapag sumunod sila sa kautusan, susuklian sila ng Diyos ng naaayon dito. Kaya,
Ang mga Israelita ay nagsisikap na tuparin ang kautusan at tumanggap sila ng kabayaran ayon sa kanilang pagsunod. Sa Deuteronomy 27:26, sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Sa madaling salita, maging pagpapala o sumpa, ang kanilang gantimpala ay ibinibigay eksakto ayon sa kung tinubad o sinuway nila ang kautusan. Kaya nga, masasabi po natin na ang mga Israelita ay pangunahing nabuhay sa panahon ng kautusan. Sila po ay nabuhay sa panahon ng kautusan. Ngunit hindi po ganap o kompleto ang kautusan. Sa kasaysayan ng Israel, ipinakita ng Diyos kung ano ang tunay na kautusan. At ipinahayag na ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o maitatag man ito ang isang tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga, dumating si Jesus. Sinasabi ng kasulatan na kapantay ni Jesus ang Diyos. Sinasabi sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos na may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito po ay lampas sa pangunawa ng tao. Ngunit ang tatlong ito ay ang parehong Diyos. Si Jesus ay kapantay ng Diyos na tagapaglikha na naglalang ng lahat ng mga bagay. Kaya ipinagpatuloy pa sa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 7 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Naging tao ang Diyos. Hindi lang basta tao si Jesus. Siya ang Diyos na naging tao. Pwede bang maging tao ang isang laman? Ang isang langgam? Imposible po. Ngunit kaya maging tao ng Diyos. Upang malutas ang napakalaking problema ng sangkatauhan, ang kasalanan, dumating si Jesus sa anyo ng tao upang lutasin ang kasalanan ng pagsuway sa salita ng Diyos. Ganap na tao siya, ngunit siya ay walang kasalanan. Sinasabi sa Isaiah sa 7 verse 14, narito, isang bere na maglilihi at manganak ng isang lalaki. Siya ay isinilang bilang tao upang malutas ang mga problema ng sangkatauhan. Ngunit hindi siya bilang ina po ni Adan. Dahil kung gayon ay magiging isa siyang makasalanan. Hindi makapagliligtas ang isang makasalanan ng isa pang makasalanan. Kaya nga, hiniram niya ang sinapupunan ni Birheng Maria sa loob ng 40 weeks upang may silang siya bilang taong walang kasalanan. Kaya si Jesus ay dumating bilang tao, ganap na tao, ngunit walang kasalanan. Isinilang tayo mga makasalanan, ngunit si Jesus ay isinilang na matuwid. Kailanman ay hindi siya nagkasala at ganap niyang tinupad ang kautusan ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Siya na walang kasalanan ay kailangang pasanin ang mga kasalanan ng mga makasalanan at tanggapin ang kahatulan at sumpa ng Diyos. Sinasabi sa Isaiah sa 53 verse 6, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan upang iligtas tayo ng mga tumalikod sa Diyos at nabuhay sa lahat ng uri ng kasalanan na sinusunod ang pagnanasa ng laman, isinugo ng Diyos ang Kanyang tanging anak sa anyo ng tao. Lahat po tayo, kasama ka at ako, na mga iniwan ng Diyos at nagkasala. Ipinasa ng ating mga kasalanan sa Kanya.
Hindi tayo ang naglagay ng ating mga kasalanan kay Jesus, kundi ang Diyos mismo ang gumawa nito. Hindi dahil nanalangin tayo, Panginoon, pakiusap, alisin mo ang aking mga kasalanan. Kaya pinasan niya ang mga ito. Sa halip, ginawa ito ng Diyos upang iligtas tayo. Kaya nga, ang isang tao, si Jesus ay pinasa ng lahat ng mga kasalanan ng lahat ng mga tao. Kaya nga ipinahayag ni Juan at ang pagbautismo sa Juan 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Inilagay ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan kay Jesus. Ang mga kasalanan ng bawat tao, alaman nila ito o hindi, pinasan niya ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, at ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinasan kay Jesus. Kaya nga, pagkamatay ni Jesus sa krus, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay ang paghatol sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Kung ang kahatulan ay inilagay sa bawat isa sa atin, mapupunta tayo sa impyerno. Ngunit ang Diyos ang naglagay kay Jesus ng ating mga kasalanan at hinatulan. Hinatulan siya sa halip na tayo. Hindi namatay si Jesus nang hindi kusang loob o hindi makatwiran. Hindi siya walang awang hinuli ng mga tao, kundi bilang kapantay ng Diyos, sinabi ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 18, walang nag-alis dito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong kunin itong uli. Kusang loob niyang ibinigay ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Ang walang kasalanan si Jesus ang nagpasa ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Tinanggap niya ang hatol ng kamatayan na para sa atin. Tiniis niya ang kahihiyan at pagdurusa. Hinagupit siya at dinala niya ang krus sa lugar ng kamatayan at naipako siya sa krus. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, 6 na oras sa ilalim ng mainit na araw. Tiniis niya ang napakalaking kahihiyan at paghihirap na maaaring maranasan ng isang tao. Ibinuhos niya ang kanyang dugo. At noong namatay siya, ay itinala sa Juan chapter 19 verse 30, ang kanyang huling mga salita, natupad na. Naisakatuparan niya ang gawain ng pagtubos para sa lahat ng mga kasalanan ng tao. Sinasabi sa unang Timoteo 1:15 na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan. At dahil hindi malulutas ang kasalanan, kung walang kahatulan, tinanggap niya ang buong kabayaran. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma 6:23. Kinuha ni Jesus ang kamatayan, sumpa at kahatulan. Iniligay siya sa libingan sa loob ng 3 araw. Pagkatapos winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at muli siyang nabuhay. Hindi siya naglaho na gaya ng isang usok, kundi nagpakita siya pagkatapos ng 40 araw. Ang muling nabuhay na si Jesus ay nagkaroon ng espiritual na katawan na hindi nalilimitahan ng oras o ng space. Kaya, kaya niyang magpakita at mawala kung gusto niya. Tinipon niya ang kanyang nagkawatak-watak na mga alagad at nagpakita sa marami ng mga sumusunod at nakinig sa kanyang mga turo na sinasabi sa mga unang Korinto 15 verse 6, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Higit 500 tao ang minsanang nakakita sa nabuhay na si Jesus. Ito ang mga taong sumunod sa kanya noong siya'y nagbiministeryo pa. Nung narinig nila na nabuhay siya, nagtipon sila na nagdududa at nagpakita si Jesus sa gitna nila. Ngunit sinasabi ng mga Hudyo, hindi nabuhay si Jesus. Nagpapakalat ng kasinungalingan ng mga alagad niya
Ninakaw nila ang kanyang katawan at dinadaya ang mga tao. Tandaan ninyo nung hinuli si Jesus, nagkawatak-watak ang mga alagad niya dahil sa takot na madakip sila at mapatay. Maging si Pedro na malapit na alagad sa kanya, na nangako ng 3 ulit na hindi siya itatanggi. Subalit itinanggi siya ni Pedro ng 3 ulit dahil sa takot. Sinabi niya, hindi ko siya ikakaila. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Hindi niya ako alagad, sabi ni Pedro. Tunay na hindi ko kilala si Jesus, sinabi ni Pedro. Sa tingin niyo ba, ang mga duwag na iyon ay magkakalat ng kasinungalingan na nabuhay si Jesus kung hindi siya tunay na muling nabuhay? Naniniwala ba kayo na aabot sila sa puntong haharapin nila ang kamatayang maikalat lang nila ang ganitong kasinungalingan? Hindi po. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala kahit isang taong mananampalataya sa kanya ngayon. Pwedeng doon na matapos ang lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagsisilbing pinakamalaking katibayan at tinubos niya ang ating mga kasalanan sa krus. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at binigyan niya tayo ng bagong walang hanggang buhay. Kasabay nito, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, nagpatotoo siya na tunay na siya ang anak ng Diyos, ang Kristo, at ang tagapagligtas na tumubos sa atin. Gayon dumating sa atin ang Ebanghelyo. Pinapahintulutan tayong maunawaan ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Bumisita po ako ng 3 beses sa Israel. Sa ikatlong pagbisita ko, dala ang mithiing makapangaral sa mga Hudyo, nagdaos ako ng Bible seminar sa loob ng ilang araw sa Kibbutz Hotel malapit sa dagat ng Galilea. Doon po, ibinahagi ko ang Ebanghelyo sa halos 40 tao. Kabilang na ang 20 Hudyong pastor na may ministry sa Israel at sa kanilang mga asawang babae. Ngunit hanggang ngayon, maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala kay Jesus. Hinahanap nila sila upang patayin at inuusig ang mga sumusunod sa kanya. Inihahayag na ang kanyang muling pagkabuhay ay isang kasinungalingan. Ngunit si Jesus ay muling nabuhay. Siya ay buhay. Sinabi sa mga Gawa 1:3, buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kalaunan, sa harap ng maraming mga saksi, dinala siya sa itaas ng langit mula sa bundok ng mga olibo. Sa tuwing bibisita ako sa Israel, umaakyat ako sa bundok ng mga olibo. Pinagbubulayan ko si Jesus na muling nabuhay. Sapagkat sinabi ng Biblia na kapag bumalik siya, kapag nangyari na ang kanyang ikalawang pagdating sa mundo, darating siya sa bundok ng mga olibo. Sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, pinasa ni Jesus ang kahatulan ng kasalanan sa kanyang sarili para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagkawasak sa kapangyarihan ng kamatayan at sa muling pagkabuhay, lubos niyang nilutas ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan na pinatunayang siya ang Kristo, ang ating tagapagligtas. Sa makatuwid, mula nang dumating si Jesus, wala na tayo sa panahon ng kautusan. Mula sa puntong iyon, tinatawag na natin itong panahon ng biyaya. Siyempre po, bagaman ito ay panahon ng kautusan sa mga Hudyo sa Lumang Tipan, hindi lamang ito puro kautusan. Upang lutasin ang mga kasalanang nagawa sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan, ililipat nila ang bigat ng kasalanang iyon sa mga tupa, kambing, baka, at hayaan silang mamatay sa halip nila at iwiwisik ang kanilang mga dugo upang matubos ang kanilang mga kasalanan. Ito po ay isang klase o isang halimbawa na nagpapakita na si Kristo ay darating upang mamatay sa halip na sa atin at tutubusin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugong kanyang idinanap. Gayunpaman, ang dumating na si Jesus, pinasan niya sa kanyang sarili ang kasalanan ng buong sanlibutan, namatay sa krus at muling nabuhay. At dahil doon nagsimula ang panahon ng biyaya. Ang panahon ng biyaya sa loob ng halos 2,000 taon, nasa ilalim ng panahon ng kautusan ang mga Israelita. Ngunit hindi ito ngayon panahon ng kautusan, ito ang panahon ng biyaya.
Ang salitang panahon ng biyaya ay nangangahulugang ang kaligtasan ay hindi na isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sa halip, ito ay isang panahon kung saan natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkaunawa at mananampalataya sa walang bayad na ibinigay ng Diyos. Ngunit hanggang ngayon, hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa maraming mga Kristiyano, mayroon pa rin naniniwala na maliligtas sila kung magsisikap sila o kung gumawa sila ng anumang bagay sa sarili nila. Inisip nila na ang pagsisikap ay pananampalataya. Kaya tinanong ko ang mga Kristiyanong ito, nananampalataya ba kayo? At sumugot sila. Pumupunta ako, tinatanong ko sila ulit, nananampalataya ba kayo? Pumupunta ako. Saan kayo pumupunta? Tinanong ko sila. Sinabi nila, pumupunta ako sa church. Sinabi ko sa kanila, hindi ko tinatanong kung pumupunta kayo sa church o hindi. Tinatanong ko kung nananampalataya ba kayo? Pagkatapos ay sumagot sila. Kung pumupunta ako sa church, hindi ba't ibig sabihin niyon ay nananampalataya ako? Inisip nila na ang pagpunta sa church ay pananampalataya at ang pagsisikap ay pananampalataya. Kung gayon, paano naman ang pumupunta sa church ngunit huminto? Ibig bang sabihin ay nananampalataya sila noon ngunit hindi na ngayon? Hindi po. Ibig sabihin lang nito, huminto lang sila sa pagpunta sa church. Inisip ng ibang tao na kapag nakadalo sila sa morning prayer, palaging naroon tuwing Lord's Day, nagbibigay ng offering at naglilingkod ng maayos. Sa madaling salita, pinagsisikapan nilang gawin ng mabuti ang lahat ng bagay. Sila ay mananampalataya. Gaya ng mga Hudyo noong panahon ng kautusan, iniisip nila na magiging matuwid sila sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng maayos na pagsunod sa kautusan. Maraming mga Kristiyano ngayon na may parehong pag-iisip. Alam ko ang bagay na ito dahil nabuhay ako ng ganitong buhay ng halos 10 taon bago ako naligtas. Kaya, sinusubukan ng mga tao na idagdag ang kanilang mga gawa sa biyaya ng Diyos. Sinasabi nila na nananampalataya rin sila sa biyaya ng Diyos. Ngunit iniisip nila na makakapasok sila sa langit sa pamamagitan ng pagdagdag sa sarili nilang gawa na ginawa ni Jesus. Ito ay isang napakaseryosong maling kaisipan. Ang ihayag ng mabuting gawa ng tao ay dapat ihalo sa biyaya ni Jesus. Ito mismo ang sinasabi ng Biblia na ibang ebanghelyo. Ibang ebanghelyo. Tingnan po natin saglit sa Galatia chapter 1. Galatia chapter 1. Galatia chapter 1 verse 6. Babasahin ko po. Ako'y namamangha na pag napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nanganais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinaharal sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Dumating sa Galatia ang mga biyasa sa kautusan at tinuruan ang mga mananampalataya roon na sinasabi, hindi sapat ang pananampalataya kay Jesus. Dapat din ninyong sundin ang kautusan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Ano ang ibang ebanghelyo? Ito ay isang pahayag na hindi ka lamang dapat manampalataya kay Jesus, kundi dapat mo rin sundin ang kautusan. Ngunit sinasabi ng Biblia, hindi sa may ibang ebanghelyo. Wala pong ibang ebanghelyo. Sinabi, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo. Nililito nila ang inyong pananampalataya at nangganais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyos na iba sa aming pinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Ang kasalanan ng pagbaluktot sa ebanghelyong ito ay pinakamalaking kasalanan sa lahat. Kaya sinabi na kung sino ang mangaral ng ibang ebanghelyo ay susumpain. Tingnan po natin saglit. Ikalawang Korinto, chapter 11. Bago ito mag-Galasya, basahin po natin ang sabay, Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 4. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo tumanggap ng ibang espiritu
na hindi ninyo tinanggap noon o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na nagpapasakop doon. Sinabi rito, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, pangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral ay nangangahulugang habang tinatawag nila siyang Jesus, siya ay ibang Jesus. Ano po ito? Isang counterfeit. Sa ngayon tinatawag natin itong peke. Dahil lubhang napakatuso ng Diablo, hinahayaan niyang manampalataya ang mga tao kay Jesus, ngunit pinapaniwala niya sila sa ibang Jesus. Pinapatanggap niya sila ng ibang ebanghelyo. Inihahayag nitong ebanghelyo, ngunit sa katunayan, isa itong baluktot na bersyon nito. Isa itong pahayag kung saan dapat nating sundin ang kautusan at idagdag ang sarili nating mga gawa. Kapag dinadala nila ang mga tao pang tumanggap ng ibang ebanghelyo, dinadala nila sila sa pagtanggap ng ibang espiritu. Hindi ito ang Espiritu Santo, kundi isang sinungaling na espiritu. Gayunpaman nadadaya ang mga tao sa pag-iisip na ito ang Espiritu Santo at sinasabing kayo ay kaagad na napapasakop doon. Kakaiba po ito, hindi po ba? At kapag dinala nila kayo upang tanggapin ang ibang Jesus, ang ibang espiritu at ang ibang ebanghelyo, kanila sasabihin, kayo ay kaagad na napapasakop doon. Ibig sabihin ay handa itong tanggapin ng mga tao, hindi ba? Kakaiba po ito. Ngunit sa verse 13, ikalawang Korinto, chapter 11, verse 13, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran, ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Sino ang mga mangangaral ng ibang Jesus, ibang espiritu at ibang ebanghelyo? Sila ang mga huwad na apostol. Ang apostol ay nangangaral ng ebanghelyo ng Diyos, ngunit mayroong mga huwad na apostol. Mga mandarayang manggagawa, sila ang mga mandaraya na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Sa panahon ng lumang tipan, maraming mga huwad na propeta. Kung may isang tunay na propeta, may daang-daang mga huwad na propeta. Paano po ngayon? Kung may isang tao na nangangaral ng tamang ebanghelyo, napakarami nangangaral ng huwad na ebanghelyo. Dahil napakarami nila, maraming tao ang nag-iisip na tama ito, na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka, sapagkat maging Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kung magpapakita si Satanas sa anyo ni Satanas, siya po ang sino pong tatanggap sa kanya? Kung si Satanas po ay magpapakita sa anyo ni Satanas, wala pong tatanggap sa kanya. Kung ipapaguhit mo si Satanas, iguguhit nila siya na may matalas na mga mata, nakalabas ang pangil, at nakakatakot na mga pangalmot na kuko na gaya nito. Kapag nagpakita siya ng ganito, sino ang maniniwala sa kanya? Sasabihin nila, isa siyang demonyo. Ngunit ang diablong ito ay nagpapanggap na isang anghel ng liwanag. Nagpakita siya sa isang napakaganda at kaakit-akit na paraan, gamit ang lahat ng mga nais ng tao. Sapagkat maging Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Nagpapanggap ang mga manggagawa ni Satanas bilang mga manggagawa ng katwiran. Ito po ay isang bagay na napakahirap. Kaya kung hindi mo alam ang salita, ang tunay ay magbumukhang peke. At ang peke ay magbumukhang tunay. Kaya ang kasinungalingan ay patuloy na lumalaganap sa mundong ito. Alam niyo po ba ito? Alam po ba ninyo kung saan marami mga mandaraya? Napakarami mga mandaraya sa loob ng Kristyanismo. Kaya ito ay gumagana. Tingnan po natin saglit sa mga gawa, chapter 15. Mga gawa, chapter 15.
Mga Gawa, chapter 15, verse 1. May ilang taon ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid. Maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe, ang ilan sa iba pa, ay natasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliranin ito sa mga apostol at sa matatanda. Maging sa panahon ng mga apostol, noong panahon ng unang mga iglesia, may mga kakaibang taong dumating. Sinabi nila na hindi sapat naman ng palataya lamang kay Jesus upang maligtas, kundi ang isang tao ay dapat ring tuliin ayon sa kautusan ni Moises, at ang isang tao ay dapat sumunod din sa kautusan. Dumating ang mga bihasa sa kautusan, kaya kung titignan po ninyo sa verse 5, subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Pariseo ay tumayo at nagsabi, kailangan sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nagsimula ito sa unang iglesia. Ang pagtutuli ay isang bagay na pag-aari ng bayan ng Israel sa lumang tipan. Ngunit sa bagong tipan, kapag isang tao ay pipanganak na muli, siya ay tumanggap ng espiritual na pagtutuli. Ngunit sinasabi nila, kailangan sila ituloy at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nilalagay ang pamatok ng kautusan sa kanila at sinasabi sa kanila na sundin ang kautusan. Kaya ito ay naging isang malaking usapin at kalaunan ng mga apostol at ang matatanda ay nagtitipon-tipon sa Jerusalem at pinag-usapan ito. At napagtanto nila na mali ang sinasabi ng mga legalista at tuluyan nilang inayos ang usapin. At bukod sa kung ano ang tiyak na kinakailangan para sa mga ligtas mula sa mga hintil, tulad ng pagkain ng dugo, pagkain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, o ang paggawa ng sexual na immoralidad, ang pinakamahalagang mga bagay na ito. Bukod sa mga ito ay walang espesyal na pasanin na dapat ay ibigay sa mga hintil. Kaya't kung ito ay napagpasyahan ng mali noong unang panahong iyon, magkakaroon ng sitwasyon kung saan kailangan din nating magpatuli at sumunod sa kautusan. Ngunit mabuti na lang, nalutas ng mga apostol ang buong issue. Kaya ginagawa ng dyablo ang mga bagay na ito upang sirain ang ebanghelyong ito. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapadala ng mga manggagawa sa ubasan at ang dahilan kung bakit ang usapin ng kautusan ay lumabas. Habang pinag-uusapan iyon ay dahil iyon po ang mahalagang punto. Ang nagtrabaho mula sa madaling araw at ang dumating sa kalagitnaan ng araw. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang dumating ng maaga at ang dumating bago lumubog ang araw. Ang ikalabing isang oras ay alas 5 ng hapon. Matatapos ito ng alas 6 ng hapon. Ang huling dumating bago lumubog ang araw. Ito po ay isang oras lang nagtrabaho ang taong iyon. Pagkatapos ay sumapit ang gabi. Natapos ang trabaho at oras na para ibigay ang upa. Kaya't nag-utos ang Panginoon ng ubasan, ang mga huling dumating ay nagtrabaho lamang ng isang oras. Kakapasok lang nila. At nanatili hanggang sa lumubog ang araw. At binigyan niya sila ng 1 denaryo. At ang huling dumating ay tumanggap din ng 1 denaryo. Silang lahat ay tumanggap ng 1 denaryo. At ang nagtrabaho mula sa madaling araw ay tumanggap din ng 1 denaryo. Kaya't nang ang huling dumating ay binigyan ng 1 denaryo, ang nagtrabaho mula sa madaling araw ay nakita ito at naisip niya, ang binigyan niya ang taong iyon ng 1 denaryo. Bibigyan niya tayo ng 10 denaryo. Hindi ba niya tayo bibigyan ng ilang denaryo pa? Ngunit tumanggap din sila ng 1 denaryo. Kaya lumabas ang mga reklamo. Kadalasan, kapag ang sahod ay binibigay sa mga manggagawa, nakaugalian na
unang pinapasahod ang mga nauna. Ngunit hindi yun ginagawa ng Panginoon ng ubasan. Una niyang binayaran ang mga huling dumating. At sa di inaasahang paraan, binigyan niya ng 1 denaryo kahit na ang nagtrabaho lamang ng 1 oras. Ang nagtrabaho ng 5 oras ay tumanggap din ng 1 denaryo. Lahat sila. Ang dumating mula sa madaling araw ay nakatanggap din ng 1 denaryo. Kaya't ang taong dumating mula madaling araw at nagtrabaho ay hindi napigil na magreklamo. Amo, hindi ito patas. Buong araw kami nagtiis sa init, nagpagal at nagpakahirap at bibigyan mo ng 1 denaryo kahit ang mga huling dumating at nagtrabaho lamang ng 1 oras? Bakit 1 denaryo lang din ang natanggap namin? Hindi ba dapat tumanggap kami ng higit pa? Sabi nila. Ano ang sinabi ng Panginoon ng ubasan? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Sa salita natin ngayon, desisyon ko ito. Ako ay hindi pinapahintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-ari ko. O nainggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Sinaway niya siya ng husto. Sinabi niya na wala siyang ginagawang mali dahil napagkasunduan nila ang 1 denaryo. Ngayon, ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon ang talinhagang ito, paano naman ang nagtrabaho mula madaling araw? Natanggap niya ang kanyang upa. Natanggap niya ang gantimpala para sa kanyang ginawa. Tama po yan. Ang huling dumating ay nagtrabaho lamang ng 1 oras. Ang ika-11 oras ay 5:00 ng hapon. At dahil magtatapos ito ng 6:00 ng hapon, 1 oras lang ang trabaho niya. Walang ipinangako sa kanila kung magkano ang kanilang matatanggap. Maging sa mga dumating sa kalagitnaan ng araw, sinabi niya, ibibigay ko sa inyo ang nararapat. Pumunta ka lang at magtrabaho. Ang dumating ng madaling araw ay tumanggap ng upa ng kanyang pinaghirapan. At panghuli, bandang ika-11 oras, iyon ay 5:00 ng hapon. Ang huling dumating ang issue. Nakatanggap siya ng 1 denaryo nang hindi talaga nagtrabaho. Hindi yun upa. Ang 1 denaryo na ibinigay sa mga huling dumating ay hindi bayad sa trabaho. Hindi ito isang gantimpala para sa paggawa. At kung ang lalaking iyon ay umuwi na lang, siya, ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga anak, lahat sila ay magugutom. Sila ang mga taong nabubuhay ayon sa kung ano lang ang kinikita sa bawat araw. Tingnan po natin sa Mateo chapter 20. Basahin po natin mula sa verse 6. Mateo 20, 6 hanggang 7. At nang malapit ng ika-11 oras, lumabas siya at nakita siya ng iba na nakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi niya sa kanila, sapagkat walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Ito ang tinatawag natin na labor market. Tama? Ang mga taong kailangan ng manggagawa ay pumupunta at inuupahan sila. Ngunit bakit ang mga taong ito ay nakatayo doon buong araw nang walang ginagawa? Maaaring noong nakita sila, naisip nila, malamang hindi sila magtatrabaho ng maayos. Kaya siguro walang umupa sa kanila. Sinabi nila sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Pansinin niyo dito, hindi man lang niya binanggit kung magkano ang ibabayad niya sa kanila. Nang magdatapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna.
Nung lumapit ang inupahan ng ika-11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanilang ng 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila tatanggap sila ng mas malaking halaga, ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang tanggapin nila, ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan. Nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at pinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasok init maghapon. Opo, totoo yun. Totoo talaga yun. Mukhang may dahilan talaga sila upang magreklamo. Nagtrabaho sila buong araw sa ilalim ng nakakapasong init ng araw at tumanggap ng 1 denaryo. Ang huling dumating ay nagtrabaho ng 1 oras, ngunit nakatanggap din sila ng 1 denaryo. Parang hindi patas. Sa paningin ng tao, ang kanilang reklamo ay mukhang makatwiran. Ngunit sinabi ng Panginoon ng ubasan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin ng 1 denaryo? Ang ibinigay niya sa mga huling dumating ay hindi talaga sahod. Noong dinala niya sila sa ubasan, iyon na hindi dahil sa kailangan niya talaga ang kanilang trabaho. Iyon po ay dahil nakaramdam siya ng awa para sa kanila. Kinakailangan niyang bigyan sila ng upa upang sila at ang kanilang mga pamilya ay makakain. 1 denaryo. Hindi niya sila tinawag para magtrabaho sila. Tinawag niya sila dahil sa awa upang ipakita sa kanila ang biyaya. Kaya, ipinapaliwanag sa atin ng talatang ito kung ano ang biyaya at kung ano ang kautusan. Ang ibig sabihin ng kautusan ay nagsusumikap ka at tumatanggap ng bayad ayon sa iyong kinita. Ngunit ang ibig sabihin ng biyaya ay malayang pagtanggap ng hindi mo pinaghirapan. Ang pagtanggap nito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya, tignan po natin sa Mateo chapter 20, 12 hanggang 15. Na nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at ipinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasong init sa maghapon. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba ay hindi pinapahintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagat ako'y mabuti? Una niyang binayaran ang mga huling dumating at pinakitaan sila ng mas malaking biyaya. Para sa mga naunang dumating, hindi iyon biyaya. Tinanggap lang nila ang kanilang kita sa kanilang paggawa. Ngayon, bakit sinabi niya ang talinhagang ito? Ito ay tungkol sa usapin ng ating kaligtasan. Higit sa lahat, hindi ba't ang pinakamahalagang bagay ay kung tayo ba ay ligtas? Naligtas tayo, hindi dahil tinupad natin ang kautusan o gumawa ng katwiran. Hindi natin ito magagawa, walang kahit isang tao na maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran. Kaya sa Roma, sa chapter 3, sa verse 10, walang matuwid. Wala kahit isa. Sa pananaw ng Diyos, wala ni isang taong matuwid. Tanging isang matuwid na tao ang tunay na makakagawa ng katwiran. At wala kahit isa. Sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagat ang lahat ay nagkasala sa harap ng Diyos, walang sino man ang makakapasok sa kanyang kaluwalhatian. Walang sino man ang makakapagtatag ng tamang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya,
sapagat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Noong una, hindi ibinigay ng Diyos ang kautusan para sundin ng mga tao at maligtas. Walang sino mang tao ang ganap na makakasunod sa kautusan. Kung ilalagay mo ang 10 utos sa harap natin at susuriing mabuti ang ating sarili, nalabag natin ang lahat ng ito, bawat isa sa kanila. Dahil lang sa hindi pisikal na pinatay ang isang tao, ibig bang sabihin na hindi siya nakagawa ng pagpatay? Anong sinasabi ng Biblia? Ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Sinasabi mong, hindi ako nangalunya, pero sa Mateo 5:28, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangalunya sa kanyang puso. Kahit na ang nag-iingat lamang nito sa iyong puso ay tinuturing bilang pangalunya, at kahit ang mainggit lang ay tulad sa pagnanakaw, kaya paano ang sino man ay ganap na makakasunod sa kautusan? Ito ay imposible. Tingnan po natin sa Roma chapter 4. Roma chapter 4. Roma chapter 4, verse 4. Babasahin ko po. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi tinuturing na biyaya, kundi siyang talagang narapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na maaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katwiran. Gaya naman na sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na ituturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang masamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Kaya sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masamang tao. Hindi tayo gumawa ni isang matuwid na gawa. Tayo ay mga makasalanan. Gayunpaman, ipinahayag ng Diyos ang mga makasalanan bilang matuwid. Ang sumasampalataya ay binibilang na matuwid. Nung tayo ay nagtiwala sa biyaya ni Jesus, na siya ang namatay sa krus at nagdanak ng kanyang dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan, itinuring ng Diyos ang pananampalatayang ito bilang katwiran. Hindi tayo maaaring ganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya sa Roma, sa chapter 3 verse 21, subalit ngayon ay pinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Ipinahayag ng Diyos na ang pagiging matuwid ay hindi sa pagsunod sa kautusan. Tayo ay naging matuwid sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kaya sinasabi tungkol sa pagiging pinagpala ni David bilang isang taong itunuring ng Diyos na matuwid na hiwalay sa mga gawa. Tayo ay ginawang matuwid na walang ginagawang anuman. Meron ba tayong ginawa? Perpekto ba natin sinunod ang kautusan? Hindi po. Hindi lang niya pinatawad ang ating mga kasalanan, kundi pinahayag rin tayong matuwid. Ang pananampalatayang naniniwala sa biyaya na nagpatawad sa ating mga kasalanan ay binibilang na katwiran. Gaya ng tao na huling dumating at nagtrabaho ng 1 oras, hindi talaga yun pagtatrabaho. Ang dinaryong natanggap niya ay ganap na regalo ng biyaya. Iyon ay ang pag-ibig at mahabaging biyaya ng kanyang amo. Paano kung pinalis na lang siya? Pinalis na lang niya ang taong iyon. Paano ang pamilya niya? Sila magugutom. Kaya nga, nagpakita ng pag-ibig at biyaya ang amo. Tingnan po natin sa Efeso sa chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 2 hanggang verse 3. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawang mga nais ng laman, at ng pag-iisip na tayo ay katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Basahin din po natin ang verse 4 at hanggang 5. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Opo, tayo rin ay sumunod
sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang dyablo. Nabuhay rin tayo sa ilalim ng kanyang otoridad. Kaya verse 5, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tama po ito. Ano bang mayroon tayo upang maging karapat-dapat na ipahayag na matuwid sa harap ng Diyos? Walang anuman. Ang mayroon lang tayo ay kasalanan. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa. At ang awa ay kahabagan. Pagpapakita ng awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig para sa atin, minahal niya tayo. Ang dakilang pag-ibig na ito ay walang kondisyon. Ito ay maawain at mahabaging pag-ibig. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Noong si Jesus ay namatay sa krus upang linisin ang ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay, ang buhay na iyon ay napasa atin noong kilalanin natin ang biyaya ng Diyos at sumampalataya dito. Ang kamatayan ni Jesus ay naging kamatayan natin. At dahil dumanak ang dugo ni Jesus, ang ating mga kasalanan ay nahugasan na magpakailanman. Ang muling nabuhay na si Jesus ang ating buhay. Muli niya tayong binuhay kay Kristo. Sa biyaya, kayo'y naligtas. Anong ibig sabihin noong ang isang tao ay huling dumating at gumawa ng nakapakakaunti at nakatanggap ng 1 denaryo? Ito po ay biyaya. Ipinapaliwanag ng Mateo chapter 20 kung ano ang kautusan at ang biyaya. Maraming mga legalista magpahanggang ngayon, pinupuna nila ang mga nagsasabing sila ay naligtas sa pamamagitan lamang ng pagkaunawa at pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Sinasabi nila, ang mga taong iyon ay nag-aangking naligtas sa pamamagitan lang ng pagkaunawa at pagsampalataya sa biyaya ng Diyos. Kung ganoon, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tayo naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa at pagsampalataya sa biyaya ng Diyos. Pinupuna nila ito. Kakaiba po ito. Ngunit tayo'y naligtas sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Dahil hinugasan na ni Jesus ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo at binigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Opo, binigyan na tayo ng buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Tingnan po natin sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Verse 9. Lucas chapter 18 verse 9. Isinalaysay rin niya ang talinhagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pareseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pareseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-ayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Nagkwento si Jesus tungkol sa 2 lalaki, isang pareseyo at isang maniningil ng buwis, na pumunta sa templo para manalangin. At nanalangin ang pareseyo ng ganito. Ganito ang mga kamay at nakatingala sa langit. Sinabi niya, 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingikil, mga di mga katarungan, mga mangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Nakakamanga, di po ba? At ang taong ito ay hindi nagsisinungaling. Ginawa niya talaga ang bagay na ito.
Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo na ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata na sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ngunit sinong inaring ganap? Opo, ang maniningil ng buwis. Ang maniningil ng buwis ay nangongolekta ng buwis at nagnanakaw ng ilang bahagi para sa kanya. Itinuring ng mga tao ang mga maniningil ng buwis katulad ng mga makasalanan at mga bayarang babae. Ang maniningil ng buwis ay dumating na dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. At sinabi ng Diyos, ang maniningil ng buwis ay matuwid. Kung ganoon, mayroon bang mali dito? Ang Pariseo ang matuwid, kaya papaanong naging matuwid ang maniningil ng buwis? Ang Pariseo ay lumapit sa Diyos na nagtitiwala sa kanyang mga sariling gawa. Tama po? Alam po ninyo, sa kanyang sariling katwiran, siya ay nag-ayuno 2 beses sa isang linggo para sa Diyos. Kahit na siya ay magutom, siya ay palagi nag-iikapo, tumutulong sa mga dukha at hindi gumagawa ng masamang bagay. Ito po ay napakaganda. Ngunit, siya ay lumapit sa Diyos na nagtitiwala sa kanyang mga sariling gawa. Ako ay nagpapasalamat sa iyo na ako ay napakatuwid. Ngunit walang anuman ang maniningil ng buwis kundi mga makasalanan. Diyos, mahabag ka sa akin. Ang maniningil ng buwis ay lumapit sa Diyos na nagtitiwala sa habag at biyaya ng Diyos. Nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap. Ang Pariseo ay katulad sa isang tao na gumawa mula sa madaling araw. Siya ay nagreklamo sapagkat kanyang inisip na hindi ito patas sapagkat mas marami siyang ginawang matuwid na mga gawain. Gayunpaman siya ay tunuring na katulad ng isang tao na gumawa lamang sa loob ng isang oras. Walang sino man sa atin na aariing ganap sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. Tanging sa pamamagitan lamang ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na nahabag sa atin. Dahil sa pag-ibig na iyon, si Jesus ay namatay sa halip na tayo at dumanak ang kanyang dugo upang linisin ang ating mga kasalanan magpakailanman. At kung ito ay sasampalatayanan at maunawaan ng isang tao, ang taong iyon ay ligtas. Kaya malinaw na ipinakita ng Panginoon ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nais ariing ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at ng kanilang sariling mga gawa at sa mga taong naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Sa Lucas sa chapter 15, mayroon pong isang alibugang anak na kinuha ang kanyang bahagi mula sa mga ari-arian ng kanyang ama at nilustay ito, lahat. Pagkatapos niyang gugulin lahat, dumating ang tagutom at wala siya makain. Kaya siya ay nagtungo sa isang tao upang magtrabaho bilang nagpapakain ng mga baboy. Hindi niya man lamang makain ang mga pinagbalatan ng kinakain ng mga baboy. Siya ay mamamatay na sa gutom at naisip niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat na lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito ay namamatay sa gutom. Hindi ako maaaring mamatay na ganito. Lalakasan ko ang aking loob at babalik ako sa aking ama. Pagkatapos na umalis ng anak na ito sa kanilang tahanan, ang kanyang ama ay araw-araw siyang inaalala. Marahil ay naubusan niya ang lahat ng kanyang salapi. Nag-aalala ako kung mamamatay na ba siya sa gutom dahil sa tagutom na ito ay baka naging pulubi na siya. O kaya ay may sakit siya. Sana ay umuwi ka na lang. Siya ay naghihintay mula umaga hanggang gabi na umuwi sa kanilang tahanan ang kanyang anak. Return, return, oh wanderer, return. Ngayon ay papalubog na ang araw at nakita ng ama ang isang napakapayat na pulubi na naglalakad ng nakayuko sa labas ng nayon. At ang kanyang lakad ay kagaya ng sa kanyang anak. Kahit na mula sa malayo, nakilala ng ama ang kanyang anak. Ang ama ang unang tumakbo patungo sa kanyang anak. Sinasabi na ang ama ang unang tumakbo patungo sa kanya. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, malaking pagkakamali ang ginawa ko. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawagin anak mo. Gawin mo ako na tulad ng iyong upahang alipin. Siya ay humiling na ituring siya bilang isang upahang alipin. Sinabi ng ama, ano? Ikaw ang anak ko. Ikaw ang aking anak. Dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa.
at kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Hinagka ng ama ang kanyang anak at siya'y nagpakasaya. Ang libugang anak, ngunit pagkatapos ano ang nangyari? Ang panganay na anak ay pauwi mula sa kanyang pagtatrabaho sa bukid at narinig ang tugtugan at sayawan mula sa bahay. Anong ingay ito? Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Ang panganay na kapatid ay nagalit. Ayaw niyang umuwi sa kanilang bahay. Paano nangyari ang ganitong bagay? Lumabas ang kanyang ama at sinabi, "Anak, halika. Pumasok ka. Ang iyong kapatid ay namatay, ngunit siya ay nabuhay ngayon. Kaya narapat lamang na tayo ay magsaya. Ngunit ano ang sinabi ng panganay na kapatid? Hindi ako pupunta. Tingnan mo, maraming taon na akong naglingkod sa iyo at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayon man ay hindi mo binigyan ng kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito at nalumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, pinapatay mo pa siya ng pinatabang guya. Ano po ang pag-ugali ng panganay na kapatid? Ano po yung kanyang pag-uugali? Inisip lamang niya ang sarili niyang mga kilos. At hindi siya natuwa na tinanggap ng kanyang ama ang makasalanang iyon, ang anak na nawala sa kanya, ang lahat at naging pulubi. Hindi siya natuwa doon. Makikita natin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga legalista na nagtitiwala sa kanilang mga sariling gawa at sa taong naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At mayroon ding kwento ni Cain at Abel sa Genesis chapter 4. Si Cain ay nagdala ng mga handog sa Diyos mula sa mga bunga ng lupa na kanyang pinatubo. Hindi ito tinanggap ng Diyos. Marahil ay inihandog niya ang pinakamainam na mga bunga para sa Diyos. Subalit ang kanyang bunsong kapatid na si Abel ay kumuha ng tupa mula sa kanyang kawan at inihandog ito sa Diyos. O Diyos, nung nagkasala ang aking mga magulang at nagtago na hubad, ikaw ay nagpatay ng tupa at dinanak ang dugo nito upang gawing kasuotang gawa sa balat ng hayop upang takpan ang kanilang kahihiyan. Pagmasdan niyo po ito. Ang tupa ay namatay rin po dito. Pakiusap pagmasdan ninyo ang dugong ito at takpan din ninyo ang aking mga kasalanan. Marahil nagulat ang Diyos at naisip na, paano ito naunawaan ni Abel? At ano po yung mga sumunod na nangyari? Si Cain, ang panganay na kapatid, nagalit si Cain at tinampas ang kanyang kapatid sa pamagitan ng bato hanggang sa ito ay mamatay. Siya ang naging pinakaunang mamamatay tao. Sumunod po si Esau at si Jacob. Si Esau ang panganay na kapatid. Siya ang karapat-dapat makatanggap ng pagpapala ng panganay. Sinabi ng kanilang ama, pumunta ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. Ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain gaya ng aking ibig at dalhin mo rito sa akin. At ako'y makakain upang ikaw ay mabasbasan ko bago ako mamatay. Si Esau ay lumabas upang mangaso. Nalaman ito ng ina. At ang ina ay nasa panig ni Jacob. Si Jacob ay pumupunta minsan sa kusina. Sinisindihan ng apoy at nagluluto ng lugaw para sa kanya. Kaya sinabi ng kanyang ina, ang pagpapala ng iyong ama ay dapat na mapunta sa iyo. Ngunit hindi ako ang panganay. Paano ito mapupunta sa akin? Maaari mo pa rin itong matanggap. Pumaroon ka ngayon sa kawan. At dalhin mo sa akin ang 2 magandang batang kambing at gagawin kong masarap na pagkain para sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. Dalhin mo ito sa iyong ama. Kaya, bago dumating ang kanyang kapatid, nakuha na niya ang pagpapala ng pagkapanganay. Alam niyo po ito, tama po? Hindi ko kailangang ipaliwanag pa ng mas mahaba. Dapat na po ba? Hinawakan siya ni Isaac ng ganito. Nung hinawakan siya nito, ang panganay na anak ay mabalahibo, ngunit si Jacob ay hindi mabalahibo.
Ngunit siya ay binalutan ng kanyang ina ng balahibo ng tupa upang siya ay maging kagaya ng kanyang kapatid. Pagkatapos na mahipon niya siya, sinabi niya, "Kakaiba. Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At siya ay kanyang binasbasan. Kinalaunan ay bumalik si Esau mula sa pangangaso. Ngunit ang pagpapala ay naibigay na kay Jacob. Gayunpaman, ito ay kinuha mula sa kanya. Tinanggap ni Jacob ang pagpapala dahil sa pag-ibig at alaga ng kanyang ina. Si Esau ay sinubukang tumanggap ng pagpapala mula sa kanyang pangangaso. Ngulit, huli na ang lahat. Ano pong ibig sabihin nito? Lahat ay parehas lang ang mensahe. May mga taong naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at may mga sumusubok na tumanggap ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng sarili nilang gawa. Ngayon, may mga taong sumusubok tumanggap ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng sarili nilang gawa. Ngayon, tignan po natin saglit sa Roma chapter 9. Roma chapter 9 verse 30. Roma chapter 9 verse 30 hanggang 32. Ano nga ang ating sasabihin? Ang mga hintil na hindi nagsumikap sa katwiran ay nagkamit ng katwiran. Sa mga katuwid ay katwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsumikap sa katwiran sa pamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusang iyon. Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan niyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila natisod sa batong katitisuran. Hindi nasunod ng mga hintil ang kautusan, ngunit sila inaring ganap. Ito pang ibig sabihin ng sa makatuwid ay katwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsumikap sa katwiran sa pamagitan ng kautusan, inakala nila na aring ganap sila sa pamagitan ng kautusan. Sila hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusan iyon. Ibig sabihin ay hindi nila natanggap ang biyaya ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila natisod sa batong katitisuran. Dahil hindi sila umasa sa biyaya ng Diyos, ang biyayang ito ay ang pagsampalataya. Ngunit umasa sila sa kanilang sariling gawa. Hindi nila maiiwasan ang hatol ng Diyos. Ito pang ibig sabihin. Kaya sa ubasan, ang gumawa buong araw at ang isa na dumating sa huling oras na halos wala na ring magagawa ay parehong nakatanggap. Ang isa ay inaring ganap dahil sa mahabaging biyaya ng may-ari at ang isa na nakagakalang tatanggap dahil sa kanyang sariling gawa. Ipinaliwanag nito kung ano ang gawa ng tao. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa kautusan at ano ang biyaya ng Diyos. Ngayon ay tignan natin saglit sa Lumang Tipan. Tignan po natin sa mga bilang chapter 15. Bilang chapter 15 verse 32. Basahin po natin mula verse 32. Mula verse 32 hanggang verse 36. Samantalang ang mga anak ni Israel ay nasa ilang, nakakita sila ng isang lalaking namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Ang mga nakakita sa taong namumulot ng kahoy ay dinala siya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Kanilang inilagay siya sa kulungan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay tiyak na papatayin. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Inilabas siya ng buong kapulungan sa kampo at siya'y kanilang pinagbabato hanggang sa mamatay, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.
Mahirap po talagang maintindihan, hindi po ba? Habang naninirahan ng mga Israelita sa ilang, habang papunta sila sa lupain ng Kanaan mula sa Ehipto, nakita nila ang isang lalaking namumulot ng patpat sa araw ng Sabat. Hindi ka dapat mamulot ng patpat sa araw ng Sabat. Kaya tinanong nila kung anong gagawin sa lalaking ito. Kaya sila ay nanalangin sa Diyos na nagsasabi, "Anong gagawin namin, O Diyos?" Sinabi niya, "Batuhin ninyo siya." Ano? Dahil lang sa pamumulot ng patpat sa araw ng Sabat? Ganun ba talaga ito kalaking kasalanan? Hindi siya nagnakaw. Hindi siya nagnakaw ng kahoy. Hindi rin siya gumawa ng anumang krimen. Habang nagpapahinga ang iba, siya ay namumulot ng patpat. Kung ganun, hindi ba dapat siyang gantimpalaan? Ngunit ano pong sinabi ng Diyos? Dalhin sa labas ang lalaki at batuhin hanggang sa mamatay. Ano po sa palagay ninyo? Kakaiba po ang Diyos. Ang kailangan po nating maunawaan dito ay ang Sabat ay tungkol sa pagtanggap ng pagpapala habang nasa kapahingahan. Sa panahon ng biyaya, hindi tayo tatanggap ng pagpapala habang gumagawa. Ngunit kapag nagkaroon ng kapahingahan ng ating puso at tinanggap ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay maliligtas. Sa panahon ng biyaya, kapag ang isang tao ay sinubukang maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, ito po ay paglapastangan sa biyaya ng Diyos. Dapat silang mamatay. Alam niyo po ba na ito ay isang malaking kasalanan na hindi sumampalataya sa biyaya? Kaya't walang sino man ang aring ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran. Walang sino man ang maliligtas. Wala kailanman. Binigay na niya ang biyaya. Ang tanging anak ng Diyos ay dumanak ang kanyang dugo upang pasanin ang ating mga kasalanan. Kaya naman siya ay nagkaloob ng biyaya. Ang pagtanggi sa pananampalataya at umasa sa kanyang sariling mga gawa ay pagtanggi sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang hindi pagsampalataya ay pagtanggi sa biyayang iyon. Mas iniisip ng mga tao ang kanilang sariling gawa kaysa sa biyaya ng Diyos. Sa araw ng Sabat, sila ay tumatanggap ng biyaya kahit walang mga gawa. Kaya ano po ang tawag sa mga umasa sa gawa ng gustong tumanggap ng pagpapala? Ito po ay kasalanan ng hindi pagsampalataya sa biyaya ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng kamatayan sa Kanya. Nauunawaan niyo po ba? Ngayon, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, gaya ng huling nagtrabaho sa ubasan na pumunta sa oras ng ika-11 oras. Bago lumubog ang araw, gaya ng mga taong tumanggap ng 1 denaryo, kahit na wala ng oras para magtrabaho, tayo ay inaring ganap kahit wala tayong ginawang anuman. Tama po? Kung gayon, ay meron tayong isang bagay na dapat pag-isipan. Ano po ang mga gawa na ang ginagawa ng mga taong nagnanais sa ring ganap sa pamamagitan ng gawa? Marami pong tao ang ganito. Kahit na hindi pa naman sila ligtas, sila ay gumagawa ng maraming mabuting gawa. May mga legalista, mga taong nabubuhay sa moral na pamamaraan, ngunit ito po ang problema. Sinasabi sa Roma, sa chapter 5, sa verse 10, sabi doon, kung isang tao ay hindi paligtas, siya ay kaaway ng Diyos. Kapag kaaway ng Diyos, ang sinumang tao, sa palagay niyo po ba, ay nalulugod ng Diyos sa kanila dahil may ginagawa sila para sa Kanya? Kung titingnan natin sa Kolosas sa chapter 1, verse 21, sinabi doon na ang mga kaaway ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus. At kayo ng dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Una ay dapat tayo makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa biyayang iyon. Ano pong ibig sabihin ay pinagkasundo? Ibig sabihin ay maligtas. Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, doon ay naipagkasundo tayo sa Diyos. Ngunit sa kalagayan ng isang kaaway, sa palagay ba nila kapag sila ay gumawa ng anuman ay tatanggapin na sila ng Diyos? Hindi po niya ito tatanggapin. Ito po ay pagkakamali. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang taong hindi paligtas ay isang patay na espiritu sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano po bang magagawa ng patay? Ang kanilang kaluluwa ay patay. Ang kanilang fellowship sa Diyos ay putol.
Hindi dahil sa hindi dinanais ng Diyos na gumawa ang tao ng mabuti, kundi nais niyang tumanggap ang tao ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at ang espiritu ng napatay ay muling mabuhay. Sabi po, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sinabi pa, maginoong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway ay binuhay niya tayo kay Kristo. Sa mga pamamagitan ng biyaya kayo naligtas. Kapag tayo ay naligtas, ang kaluluwa na namatay dahil sa kasalanan at pagsalangsang ay muling mabubuhay. Ang kaluluwang patay ay dapat mabuhay muna. Kapag isang tao ay nasa kalagayan ng isang patay, tatanggapin ba ng Diyos ang mga gawa nila? Hindi niya po ito tatanggapin. At sinabi ng mga gawa 26:18 na kung tayo naligtas, tayo ay nakabalik na mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Ang taong hindi pa nagkakaroon ng kaligtasan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ano ang magagawa ng isang tao para sa Diyos kung siya ay pagmamayari ni Satanas? Sa palagay niyo ba ay natutuwa ang Diyos dito? Matutuwa ba ang Diyos kahit na ang ginagawa niya ay mukhang mabuti? Maging ang mga gawang iyon ay puno ng pagkukunwari. Kagaya ng sinabi sa Galatia 3:11, ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Kaya sa Job chapter 35 verse 8, ang iyong kasamaan ay nakakapinsala sa ibang gaya mo at ang iyong katwiran ay sa ibang mga tao. Kahit gaano pa kadaming kabutihan ang gawin ng isang tao, kung hindi naman siya ligtas, hindi ito nakakalugod sa harapan ng Diyos. Yung mga kabutihan ay tao lang ang makikinabang at hindi ang Diyos. Kung ganoon, anong ibig sabihin para sa isang matuwid na tao ang pagsanay sa katwiran? 2 Korinto 5:14, nang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Si Jesus ang isang tao ay namatay para sa lahat. At sa verse 15, siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, naalang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Bakit namatay ang isa para sa lahat? Dahil ang Panginoon ay namatay sa halip na tayo. Sila na mga nakaunawa dito, mga naligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ngayon ay nabubuhay. Huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, naalang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang mabubuting gawa ng naligtas ay magkaiba sa mga hindi ligtas, dahil namatay ang Panginoon at iniligtas tayo. Tayo ngayon ay maaaring nang mamatay para sa Panginoon. Roma 14:7-8, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Ito po yung nakalagay sa Roma 14:7-8. Gaya ng sinasabi, even if I die, I belong to the Lord. Gaya ng sinasabi, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Ito po ang buhay ng isang Kristiyano. Ito ang itsura ng pagkaraniwang buhay Kristiyano. Silang mga nakahandang mamatay para sa Panginoon, ang tunay na makakapamuhay para sa Panginoon. At silang nabubuhay para sa Panginoon ay may karapatang mamatay para sa Panginoon. Ang ating kaluluwa at katawan ay hindi na sa atin. Unang Korinto 6:19-20, kayo ay hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't tuwalatin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Dahil ang ating kaluluwa at katawan ay hindi sa atin, wala tayong karapatang mabuhay para sa ating sarili, at walang kalayaang mamatay para sa ating sarili. Kaya nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't nabuhay man tayo, mamatay, tayo sa Panginoon. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ganitong paraan ng pamumuhay, ang pangkaraniwan para sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya sinabi po sa Galatia 2:20, ako'y pinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Dahil si Kristo ang nabubuhay sa atin, kung ganoon, ay sino ang Panginoon ng buhay natin? Walang iba kundi ang Panginoon. Tayo ay dapat na mamuhay ng ayon sa kalooban at pagnanais ng Panginoon. At kung kalooban na ng Panginoon na tayo ay tutungo na sa Kanya, kaya sinasabi, mabuhay man o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Ang pamumuhay ng isang ligtas na Kristiyano ay iba sa mga hindi ligtas na sinusubukang gumawa ng mabubuting gawain. Sa mga awit 1:16-12, ano ang aking susukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Pagkatapos nating makuha ang kaligtasan,
Ang buhay pananampalataya ay buhay na ipinapamuhay na nagbibigay sukli sa dakilang biyaya ng Panginoon. Biyaya na kung saan iniwan niya ang kanyang makalangit na kaharian, pumarito sa mundo, namatay sa krus, upang ilitas ang makasalanan gaya ko. Totoo po ba ito? Totoo po kaya? Paano nga tayo dapat na mamuhay? Dapat tayo mamuhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos. Ang taong hindi ligtas, hindi man lang magagawang gayahin ang ganitong pamumuhay. Imposible po yun. Sinasabi po sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ay kumikilos sa kanila na naligtas. Tayo ay nabubuhay para sa layunin na nakakalugod sa Diyos. At ang mga bagay na ninais ng Diyos ay nagiging ating pagnanais. Hindi sa napipilitan tayong gawin ang mga bagay na di natin gusto, kundi tayo ay nabubuhay ng may puso na nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang kumikilos sa ating mga puso at ginagawa tayong maunawaan ng kalooban ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng pagnanais na magawa ang kalooban niya at magbibigay ng lakas para sa magawa ito. Ito ang buhay pananampalataya. Ang taong hindi ligtas ay hindi magagawa ang ganito. Gaano man niya subukang gawin. Ni wala siyang pagnanais na gawin ito. Silang mga tinawag sa katapusan ay maaari lamang magtiwala sa pag-ibig at awa ng kanyang Panginoon. Hindi nila alam kung magkano ang ibabayad sa kanila, subalit nagtiwala sila ng Panginoon ay mapagmahal at mabiyaya. Kaya ginawa nila ang gawain ng may sipag kahit kaunti na lang ang oras. Kaya mga kapatid, paano nga dapat nating ipamuhay ang ating buhay? Hindi ba dapat natin ipamuhay ang ating buhay na may buong sipag para sa Panginoon? Kung titingnan natin, sinabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15 verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Pinatotohanan niya na ang lahat ay hindi lamang sa biyaya ng Diyos. Kapag pinagtiisan ko ang biyaya ng Diyos, kahit na ako ay mamatay ng 100 ulit, hindi ko mababayaran ng biyaya. Kaya wala akong anumang dapat ipagmalaki. Ang sumpa at kahatulan na dapat nasa akin ay kiluhang lahat ng Panginoon at ibinigay ng walang bayad sa atin ang kanyang pag-ibig, buhay na walang hanggan, at pag-asang makapasok sa langit. Nakatanggap tayo ng kaligtasan ng walang anumang sariling gawa at pag-asa sa langit dahil sa lamang sa biyaya. Ngayon, paano dapat tayo mamuhay? Dapat tayo mabuhay sa natitira nating buhay na ginagawa ang ating makakaya ayon sa kalooban ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos na sa atin po ay nagligtas. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya, sa iyong habag sa amin at pag-ibig na noong kami ay malayo sa iyo, na lumalakad sa kasalanan at naging mga kaaway mo dahil sa aming mga gawang masama. Kinuha ng Panginoon ng sumpa at katulanan na harapat ay sa amin, at sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo ay pinatawad mo ang aming mga kasalanan magpakailanman, at niligtas kami ng wala anumang aming gawa. Kaya't nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya na ito. Ngayon ang aming kaluluwa at katawan ay sa iyo. Kaya pakiusap pamuno at gabayan mo po kami sa natitira naming buhay upang makapamuhay kami para sa lamang sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen.